Guys, kumusta? Kaliligo ko lang. Update lang ako sa buhay ko dito. Ang petsa na ba ngayon? Totoo talaga kaming mga OFW, nakakalimutan namin yung petsa. Tsaka yung araw. Pero hindi namin makakalimutan yung sahod namin. Sa sahod na kami. Pero ako, hindi pa talaga ako sumahod. Anong petsa na ba ngayon? Hindi ko na matandaan anong petsa ngayon. Ang alam ko 30 kahapon. Kasi Wednesday bukas eh. Parang Wednesday bukas. Kasi nagsabi siyang gagawa na naman siya ng Warakay-Nag. Ayan. Kanina, nag-usap kami. Sabi niya ilang weeks ka na ba dito? Sabi ko 3 weeks yata. Sabi niya, kailan ka ba napunta dito? Sabi ko, kasi as far as I remember, lumabas ako sa bahay kasi memorable na bahay yun. Yung natapos ako ng 1 month. Parang 7 yata. Inuwi ako ng accommodation. Tapos kinabukasan, transfer ako dito. So 8. Tapos sabi niya, Sharika, Wajid Close. Hindi ko naman alam kung ano yung Sharika. Tinanong ko yung kaibigan kong matagal na dito yung Sharika daw. Yung tulad ko ba na parang for rent lang. Yung kafala, yun yung may employer. Ang tawag sa akin ay Sharika. Wajid Close daw. Sabi ko, malay ko ba? Sabi ko, bakit ako i-extend? Pero parang parating na yata yung katulong niya. Siguro mag-antay na lang sila ng ilang days. Sana makayanan niya dito. Pero hindi naman daw siya first timer eh. Nag-work naman daw siya dati sa sa Dubai. Bahay din. Okay naman dito pag minikos-mikos mo. Na naman siyang reklamo. Nagre-reklamo siya minsan kasi mahilig siyang mangganyan. Sinasalat niya. Sabi ko, sana makayanan niya. Kasi yung kalaban ko lang dito, yung antagal kong makapahinga. Makakatulog ako minsan 10, 11 na, tapos igising pa ako ng 4 plus kasi nga iba 5 yung start ng trabaho ko, 5 ng umaga, tapos syempre maliligo pa tayo, ang dami pang kaetsusan sa katawan, diba? Di gigising na mas maaga, tapos mag-prepare ng breakfast nila ng asawa niya at saka ng dalawa niyang anak, ng isa niyang anak na nag-aaral. Ayan, sabi niya Wajid Close daw. Hindi ko naman alam kung magkano ang binayad niya. Pero kung in-extend ako or hindi, kasi sabi niya Wajid Close daw. Malay ko ba? Ayan. Alaga din sa sarili pag may time. Ako kasi parang sobrang pagod ko. Hanggang ligo na lang ako minsan. Hanggang lotion na lang. Hindi na ako makapaglagay ng cream sa mukha. Talaga. Kasi tinatamad na ako. Tinatamad na ako maglagay ng cream sa mukha. Pero alaga-alaga din sa sarili pag may time. Kasi hindi mo ilagaan yung sarili mo, kawawa naman, di ba? Stress ka na nga sa trabaho, tapos yung mukha mo, paano ka magkaka-forever niyan, char? Sabi nga ng friend ko, sabi niya, dahil mag-single na lang tayo forever.
Kunam ko'y forever. Siya sa man. Ko forever single. Sige ra sa tughilak. Murag na unsa. Post na sad sa Facebook. Yung ko ayo sige post sa Facebook kay malipay nang nagbinuang sa imo ha. Maybe sige kag TikTok diha sige sayo diha. Kapay pa ta sa trabaho tapos sige pa kag hilak diha. Samot kag ka niwang, samot kag ma-depress ka anak ko. Hilak ra siya. Sige hilak uy. Mo nang guys, pag di nyo kami kayang i-keep, wag nyo nang i-try na ligawan kami, di ba? Lalo na kapag single mom din yun eh. Kasi kaming single mom, kapag na in love, kapag pumasok na kami sa relasyon, ibig sabihin nun, forever na namin yung ganun. Hindi kami mahilig sa mga flang-flang, laro-laro lang, no. Kaya ako, dami-daming char, ang dami-dami ang yabang. Hindi nga, nung umuwi ako ng Pilipinas, dami-daming nagchat-chat, punta kami dyan, totoo lang, punta ako dyan. Sabi ko, wala ako sa bahay. Yan, saan ka? Nandito ako sa bahay ng tito ko. Tas one time talaga, sa tabi ako ng kalsada, nag-abang ng isda. Kaya bibili ako ng mga naglalako. Nakita ako. Sabi niya, oh, akala ko ba wala ka dito sa inyo? Sabi ko, kakauwi ko lang, sabi ko. Kakapagod na yung ganun. Ano-ano lang. Ano ko. Kakapagod. Buti pa'y tahimik. Buti pang single, tahimik ang buhay. Wala kang i-update. Wala kang pagsiselosan. Diba? Kesa naman, yan, in love. Siselos ka na naman, may i-update ka na naman, may kumain ka na ba? Kaya mo namang sabihin sa sarili mo yan, self, kumain ka. Ang bitter ko, no? Bitter. Ang palaya. Kaya kailan yun? Hindi naman lahat ng oras ganun. Pero nasanay na ako being alone. Kung sinasarili yung problema. Although I have friends, I have a lot of friends na i-share ko yung problems ko, ganyan. Masakagaan kasi ng loob, pero ingat din kasi mostly talaga patradulin ka din. Kunwari, mag-a-advise. Kunwari, makikinig sa'yo, pero titirahin ka din patalikod. Ayan, mostly. Kaya, sa buti pang manahimik na lang. Kung may problema ka, saralinin mo na lang. Unless kung kilala mo talaga yung tao. Or matagal mo nang nakasalamuha, di ba? At saka mostly dito sa Saudi Arabia, mga Pilipina pa ang mga nag-aano sa'yo. Talaga. I've met ano bang tamang grammar? Ang dami ko nang na-meet na ganyan uri ng tao. Yung kaya kang apakan para lang umangat siya. Sip ba kung ganun? Pero okay lang. Pag sa Diyos ko na lang yan. Mga yan.
Ewan ko kung bakit. Dito talaga, mostly kapag huwag ka talagang magtitiwala. Pero mas magandang kaibiganin yung ibang lahi, alam niyo yun. Kasi, ang ano nila, masaya lang. Wala sa kanila yung mga chismis, mga marites, mga wala. Totoo talaga sila. Kapag galit sila, galit sila. Hindi sila mga plastic. Kaya, naglagay ako ng petroleum jelly sa aking talampakan. Kasi nag-dry na siya. Tigaw na. Joke lang. Baka mapalo ako ni Lolo. Nag-medyas nga ako. Ayan guys, thank you for watching. Thank you sa support. And God bless everyone. Update ko na lang kayo bukas kung ano yung mga mangyayari. How I survive here in this house. Ilang araw na lang ako dito kung hindi nila ako i-extend. Siguro mga 6 days na lang or 7 days. Ganyan. Kung hindi nila ako i-extend, uuwi na ako ng accommodation. And then, maghahanap na naman ng panibagong customer. Ayan guys, matutulog na ako kasi maaga pa ako bukas. It's 10 plus na. God bless. Bye.